Pero alam mo, ganyan yung mga healthy eh. Ayan, Ang gusto niyan si Tatay Idigong. Yun. O, yung mga hindi nagdodroga. Mga healthy yan. Yung hindi addict. Yan. Yung addict doon sa kabila yun. Ay, galit yun kay Tatay Idigong. Sigurado. Ay, mga Sigurado. yung lutang, addict, bangag, mga kriminal, drogista, drug lord, mga kamag-anak ng mga natukhang, yun. Yung galit kay Pangulong Duterte. Mga 7 lang naman yan. Pero the rest is, kung makikita naman natin ngayon sa buong mundo, lalo-lalo dito sa Pilipinas, talaga naman na bumubuhos, milyon-milyong suporta ang sumusuporta kay Pangulong Duterte. At bukas, abangan ninyo po ang pagdagungdong ng buong mundo dahil dito sa ginawa nila, nakahayupan kay Pangulong Duterte. Partner, umpisa mo na. Tsaka partner, meron daw silang gagawin ngayon, balita ko, yung merong bagong pambansang merienda. Ano yun? Coke, lugaw, tsaka pulburon. Nako. Yan na daw ang gagawing maghahalo na yan eh. Parang hindi bagay Parang nakakatae, no? Oo, sa bagay, magugulo na naman sila, pare-pareho patakbo ng utang nila. Magsasama na talaga yan. Magsasama yan, Coke, lugaw, tsaka pulburon. Bagay yan sa kanila, pero sa atin, doon pa rin tayo sa dati. Sa kanila na lang yan. Ay, ako naman, partner, alam mo naman, ever since, parehas kami ni PRRD. Diet Coke ako eh. Diet Coke? Coke Zero ako. Coke Zero. Ay, hindi. Ano ba si PRRD? Coke Zero si PRRD. Ako rin Coke Zero. Sige, Coke Zero na tayo lahat. Pero simulan natin, ako may tanong lang kasi lagi nila sinasabi na yung mga nag-uudyok, inciting to sedition, etc. Yan kasi panakot nila ngayon, partner. Yung sedition, para ikaw hindi ka magsalita, di ba? Sa katunayan, wala naman nag-uudyok. Ako, gusto ko lang matanong, kung meron mang nanunood na abogado sa atin, baka naman pwede kayo magkomentaryo. Ako, I'm just thinking out loud, no? Kasi naisip ko, meron kayang inciting to ICC? Yung nag-uudyok ka sa ICC, eto, kalaban to, bigyan mo ng warrant of arrest. Padala sa ICC. ICC kasi ayaw nilang masisi pag sila ang nagpakulong. So, tago sila sa palda ng ICC. Yes. Para yung ICC ang masisi. Puro sisi na yan. Oo. Ganyan sila tago eh. Meron nga isa akong nakilala. Isang mataas ang kanyang hindi na sumasagot. Nagtago sa palda ng babae. Talaga? Oo, nagtago. May kilala naman ako. Meron gano'n. Under Disaya kasi yun. Talaga? Itong kilala ko, hindi. Ito naman, ang paborito niya talaga yung lugar, ICC. Sino? Alam mo kung sino? Sino? IC Siguera. Uy. Corny. Pero may ganyan, di ba? Siguro dapat pag-aralan itong anggulo ng mga abogado dahil merong inciting to war eh. Hindi ko rin alam kung tama ba dahil di naman tayo abogado. No? Pero grabe na po ang nangyayari ngayon. May kanina lang may nagkwento sa akin na yung mga mangingisda daw dyan sa dagat ay nakikipag-inuman pa at nagmimerienda sila ng sabay dyan sa mga Chinese sa dagat. Nagkakaroon pa ng barter, nagpapalitan ng sigarilyo. Magkakasundo sila. Ngayon, parang may nag-uudyok. Nako. May mga sulsulero talaga eh. Parang yun ata ang dapat inciting to sedition. Inciting to war. Inciting to West Philippine Sea. Meron kayang makakasuhan. Sa mga panawagan lang sa mga abogado, baka merong mainstream media na inciting to war naman. Hindi ko alam ang legal term dyan, baka may ganyan. May mainstream media, kaya nga tayo nagtatanong, politiko, vlogger. Baka sila ang dapat makasuhan kasi hindi ka dapat nag-uudyok ng gera. Correct. Or galit sa ibang bansa. Dapat hindi mo inuudyukan yung mga tao o yung mga constituentes mo na magalit sa isang bansa na wala namang ginagawa. Tama. Diba? At hindi ka dapat nag-uudyok kasi may tama rin si Aimee kasi alam mo naman again, hindi ko sinasabing iboto si Aimee. Ang Banateros kasi pag palakpakan, pag mali banatan. Meron maraming nailabas si Aimee talagang may nag-uudyok. May inciting to ICC at meron talagang sulsulero dyan. Dapat nga rin, partner, mayroong inciting to fake news. Delikado. Kasi yung GMA, fake news eh. Kaya tuloy, hindi sila pinapansin doon sa Netherlands. Diba? Inisnab sila, inisnab. Inisnab. Kahit naman ako, kung gano'n, papakita mo sa amin ng mga balita. Na-isnab si yung mga newscaster. Yung sabing touch myself ba yun? Touch my body. Iba yun. Iba yun sa touch myself. Parang call card yun Pero kailangan siguro simulan natin buksan na
hindi dapat nakikipag-away sa ibang bansa. Yes. Dapat tayo maayos tayo doon. Gaya ng mga mangingisda before. Maayos naman sila nakakapangisda before. So, wag tayong mag-uudyok. And tingnan natin kung merong batas na nalalabag dito, kung tayo ay sulsol ng sulsol dahil gusto nating makigera. Yes. Pangit yun, pangit. Hindi maganda yun para sa isang mamamayan. Lalong-lalo, hindi maganda yan para sa isang leader partner. Correct, partner. At dito natin mapapansin kung gaano talaga ang galit nitong mga lamudyo na ito, ng mga lapugo na ito sa mga Duterte. Kasi noong una pa lang, na pagkakaupo nitong administrasyon na ito, yung West Philippine Sea, talagang isinisisihan kay Pangulong Duterte, may nawala daw tayo dyan na teritoryo and all that. Yung mga mangingisda daw, hindi na daw nakapangisda noong si Pangulong Duterte ang presidente. Pero nasupalpal sila noong isang mangingisda, mga mangingisda sa Zambales na harap-harapan na sinabi doon sa mga kongresistang tanga na noong panahon ni Pangulong Duterte nakakapangisda kami dyan, ngayon hindi na. So ibig sabihin, nalaman ng taong bayan na kung kaninong administrasyon talaga yung kinigipit talaga tayo ng China dahil nga kinakalaban natin ng China. Samantala noong panahon ni Pangulong Duterte, kaya nga siya nababansagan na maka-China eh. Kasi kinakaibigan niya lahat. Hindi lang naman China ang kinakaibigan ni Pangulong Duterte. Nagkataon lang na medyo lumilitaw yung China dahil kapit bansa natin. Di ba? Kapit bansa lang natin ng China. Pero kaibigan natin ang Russia, kaibigan natin ang Amerika, kaibigan natin ang iba't ibang lugar sa mundo. Iba-ibang bansa. So ibig sabihin, si Pangulong Duterte gusto niyang kaibigan lahat. Kasi wala ka namang papala kung makikipag-away ka sa malalaking bansa na yan. Ano ba yung pagmamayabang natin? Samantalang itong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi na pag bumahing sabay-sabay ang mga taga-China, yari tayong lahat. Pero bakit yung kinakalaban ang China? Tayo, hindi naman tayo kumakampi sa China. Ang gusto lang naman natin, lagi natin sinasabi, gusto lang natin ng bansa na mapayapa, gusto lang natin ligtas ang mga Pilipino nakakapangisda na maayos. Paano makakapangisda kung lagi yung binabanatan ng China? Parang lagi kayong pasong-paso dyan sa China na wala naman sa iyong ginagawa. Samantalang yung China, yun ang pinakauna na nagbigay sa atin ng bakuna para iligtas itong mga Pilipino na tinatamaan itong sakuna natin dati sa COVID. Tapos ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ganon sila kagalit sa China. Samantalang yung mga gamit nila sa bahay, puro galing ng China. Mga plastic, pati yung lahat na. Itong mga galit sa China, ito yung mga plastic, ito mga partner. Kasi unang-una, wala pa sa history ng Pilipinas na sinakop tayo ng China, na minanduhan tayo ng China. Yung mga Chino ninegosyo sa atin, pero kahit kailan, ni minsan, hindi tayo sinakop or pinakialaman ng China. Sila, negosyo lang. Hindi katulad ng Amerika kung ano pinaggagawa sa Pilipinas. Partner. Ito naman gusto ko bigyan ng komentaryo, no? Kasi ang daming sinasabi dito na comments na mayroon daw na bastos na na reporter. Saan? Sa mainstream media diyan sa Netherlands. Hindi raw sila pinapansin. Baka kasi kasalanan yun, hindi sila pinapansin ni Kitty tsaka ni Ma'am Hanilet, no? Tapos yun nga, pati even yung abogado, hindi sila pinapansin, ayaw silang sagutin. Gising na po kasi. No? Kung ako sa inyo, kung magre-report kayo ng iba doon sa nakikita nyo, umalis na kayo dyan, wala kayo silbi. Yes. Di ba? Ako, o kaya, ganito gawin nyo. Puntahan nyo yung bodyguard ni BP Sara, yung Pogi. Yun na lang interviewin nyo. Yan. Di ba? Baka mag-viral pa kayo ng Pogi yun. Kasi yan naman ang habol nyo views lang mag-viral. Doon kayo sa Pogi. Hindi, tsaka intrigahin nyo. Ano nyo ulit kay BP Sara, i-link nyo ulit kay BP Sara. Baka no? Ganun naman mga gusto mangyari nitong mga to yung mga mainstream media. Basta kasiraan ng mga Duterte, gigil na yung mga yan. Pero, pagkasiraan ni amo nila, mga tikumang bibig. I-link nyo, bakit ang security? Ang gwapo. Ang gwapo. Bakit? Di ba pwede mo yung security ang gwapo? Ito nga
kapartner ko, host ng SMNA, anchor, guwapo, bawal yon. Pero partner, pag ako yumaman at kailangan ko ng security, magaganda rin. Ayun. Parang yung security ni wag na. Anyway, so anyway, pag-usapan natin yung dahig. Nandun daw si Darian eh. Isa pa yan, ano magagawin niyan dyan eh? Magpe-fake news lang. Hindi naman nila alam mo, nasanay na ako, partner. Nasanay ako dyan kasi sa ginawa nila dyan sa KOJC. Nasa loob tayo, nakikita natin yung nangyayari. Yes. Pagdating sa labas, iba ang balita, pambira. Kasi, tapos magagalit yung matandang matandang hina-high blood doon na kaibigan ni Boss Dada. Oo. Yung local radio reporter doon. Si Suraida. Kamukha daw ni Suraida. Paano kayo hindi aawayin? Iba binabalita nyo. Correct. Tapos nagre-report ka, nakikita namin yung live mo, nagre-report ka kay Torre. Pambihira naman. Diba? So, kayo, wag kasi kayong gagawa. Halimbawa, ganito lang. Ganito ka simple. Kung ano ang binabato mo, yun din ang babalik sa'yo. Gumawa kasi kayo na maayos, magbalita kayo na maayos. Kasi kung one-sided kayo magbalita, abay talagang walang kakausap sa inyo. Baka hindi makita, baka ayaw kayong makita ng mga tao. Gumawa kayo na maayos. Samantalang kayo dapat na mainstream media ang namamagitan. Kayo dapat ang nagiging hugutan ng mga tao, ng mga importanteng balita na nangyayari sa ating lipunan. Pero parang hindi nyo ata nagagawa yung mga bagay na dapat ninyong gampanan. Ang naririnig namin sa inyo, puro fake news. Diba? Katulad na lang halimbawa, itong pag-apply ni Pangulong Duterte ng asylum sa China, GMA News ang nagbalita. Tapos ngayon, sinupalpal sila ng China, kahit isang salita na public apology, wala man lang tayo narinig sa kanila. So ngayon, mag-i-expect kayo na igagalang kayo, porke mga nasa ABS-CBN, nasa GMA kayo, sikat na kayo, jujusin na kayo ng mga tao kasi kayo mga professional kayo. Hindi ganoon. Ang tao ngayon, ang mga tao ngayon natuto na kasi nga nabudol sila, ayaw na ulit magpabudol, kaya hindi na naniniwala. Now, madali lang naman yan eh. Kung gusto nyong irespeto kayo ng tao, irespeto nyo rin ng mga tao. Irespeto nyo yung paniniwala, irespeto nyo yung katayuan, ibalita nyo ng tama, yung pantay, yung walang lamangan. Kasi ang nakikita ng taong bayan, pagka mga Duterte, balita sa mga Duterte, katsiraan ng mga Duterte kasi, aligaga kayo. Parang ganado kayong ganado. Pero yung panawagan ng mga supporter ng mga Duterte, katulad na lang halimbawa, hair follicle test. Hair follicle test. Wala. Wala. Katulad na lang halimbawa, yung transparency, yung pagbulatlat ng mga pondo ng wala. Yung mga balita pa na mali-maletang pera na nanggagaling sa Okada, di ko mambibig ninyo. Pero balita yan sa international media. Ba't hindi nyo binabalita? Kasi, bakit? Hipokrito. Hipokrito kayo? Mga bayad ba kayo? O ano? Di ba? Pero ito, basahin ko na ito, partner. Yung sahig natin. Ayan. Sahig to, hindi sahig ha? Sahig, sa Netherlands. Ito, nasa Hague, Netherlands na ang mag-inang Kitty Duterte at Hanelet Abansenia upang bisitahin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC Detention Center. Mahihiling naman si Kitty sa mga Pilipinong sumusuporta sa kanyang ama at narito ang balita ni Anton El Cero. Hinimok ni Kitty Duterte ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag tumigil hanggang hindi nakauwi ang dating Pangulo. Dumating na sa The Hague, Netherlands ang mag-inang Kitty Duterte at Hanelet Abansenia 2 araw bago ang ika-20 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mainit silang sinalubong ng mga Pilipino na nasa labas ng International Criminal Court Detention Center. Kumusta niyo po yan, Hima? Maayo, kapoy lang. Tapos, makabisita mo ka. Gahulat lang, wala, ready lang para anytime. Gatulat lang. Ipinaabot ni Kitty ang kanyang pasasalamat sa lahat ng Pilipino sa buong mundo para sa kanilang suporta sa dating Pangulo. Kasabay nito, may hiling ang nakababatang Duterte sa mga taga-suporta ng kanyang ama. To all the Filipino communities around Europe, around the world,
Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Samantala, sinagot ni Kitty ang biro ng kanyang ama na hindi siya pwedeng bumisita hanggat hindi siya nagiging abogado. Overacting lang na siya. Nabalo man siya na magbisita gyud ko. Hindi man tumusugot nga dito makabisita. Sa nalalapit na kaarawan ni dating Pangulong Duterte, may birthday wish ang kanyang anak para sa kanya. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan mananatili ang mag-ina sa The Hague, Netherlands. Una na ring sinabi ni Vice President Sara Duterte na darating din sa nasabing bansa ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Alright, so partner, masasabi mo dun? Namimiss ko tuloy yung yung nandun tayo sa Davao noon, nagkakantahan tayo ni PRRD. Tatay Digong, no? But happy birthday sa'yo. And sabi, makinig ka kay Kitty, kumain ka na rin. Baka hindi ka ata kumakain, at saka yung Coke Zero mo. Pero maganda itong mangyayari bukas. Ano po to nationwide? Hindi nga natin alam kung ito'y magiging mistulang people power. O, hindi tayo inciting to sedition, ha? Nagbabalita lang tayo. Yes. Okay? Baka ito'y maging mistulang worldwide people power. Hindi na katulad nung dati sa EDSA lang. Yes. Kasi ngayon, ang nababalitaan natin dito sa Pilipinas, sa ilang lugar, ang 90 plus. magrarally, 90. sabay-sabay. Nako, kung ikaw ay galit sa Duterte at ikaw ay addictus, Ay, baka may stroke. May stroke. baka may dahan-dahan, mga brad, baka kayo'y ma-overdose, ha? Hindi. Kasi siyempre, malakihan yan. Yes. Tapos isipin mo, buong mundo pa. Bukod sa buong Pilipinas, buong mundo, record dyan, pwedeng pumasok sa Guinness yan. Yes. Ang PRRD lang ang nakakagawa noon. Correct. Kaya talaga namang matindi. Even nga ibang mga leaders, even ng China, nagsalita na posibleng nako, sila ay sumali dito. At alam naman natin, kaalyado, malapit ito kay Trump. Ito si Trump. President Trump. No? Amerika, tsaka China. Kaibigan nga lahat ni PRRD. The world is watching kung ano ang gagawing celebration / daw na people power worldwide. Delikado yan, ha? Matindi. Delikado yan, partner. Pero siyempre, birthday ni Pangulong Duterte. Bumati ka kanina. Batiin ko na lang din si Pangulong Duterte. Pero, PRRD, si Kitty, wag mong ilalapit-lapit kayo. Choli yan. Joke lang. Joke lang. Pero gumaganda si Kitty at nung pumapayat siya, no? Maganda pala kay Kitty na i-stress. But anyway, tatag lang, no? Kay Pangulong Duterte, happy birthday. Good health. At huwag kakalimutan yung Coke Zero, lagi dapat. Pero ito, seryoso PRRD, no? Dahil kaibigan ang turing sa atin ni PRRD, kahit siya ay naging presidente, tayo vlogger lang, tinuturing niya tayong kaibigan. Niyayaya tayo sa inuman. So, tayo bilang kaibigan, hindi ka namin iiwanan, PRRD. Hanggat sa kahuli-huli mong laban, nandito kami sa inyong likuran, sisigaw kami para sa iyo dahil naniniwala kami na mali ang ginagawa nila sa iyo at ikaw ang presidente na pinakamagaling sa aming henerasyon dito sa Pilipinas. Mabuhay po kayo, magpalakas po kayo. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Sana pagkatapos bukas, maisipan ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas na ibalikan na dito sa ating bansa. But anyway... Pero partner, speaking of kaibigan, kasi nung nagkita-kita tayo, tapos picture-picture, tapos nagpaalam na ako. Mauna na kami, Tatay Dig, sabi niya. Oo, Coach Oli, ingat kayo. Hindi ko makalimutan to, sabi niya. Kaibigan tayo. Mananatili tayo at kami ay hindi traidor. Kami pag nagsalita, gagawin namin hindi katulad nung iba na mga kaibigan mong kami naman ay hindi politiko, mga kaibigan mong politiko na dati tinuring kang kaibigan pag kailangan. Kami hanggat sa alanganin,
Kaibigan ka namin. Correct. At PRRD maghihintay kami sa iyo dito at magmamakalan pa tayo. Makalan so yun nga, at doon sa pagdating nila Kitty Duterte, talagang medyo iniiwasan. Makikita po natin dito na iniiwasan talaga nila yung mga mainstream media, no? So, katulad ng sinasabi ko kanina, gumawa po kayo ng tama. Kasi kung yung binabalitaan nyo ay mali at sumaside lang sa isang banda, talagang iiwasan po talaga kayo ng tao. Kami po ay wala naman kaming masamang tinapay sa inyo kasi alam ko na kayo mga nagbabalita ay sumusunod din lang naman sa mga inuutos sa inyo, no? Pero bilang isang Pilipino sana, magbigay po tayo ng totoo, patas at tamang balita sa ating mga kapwa Pilipino. Kasi akala ko ba kayo ay lumalaban sa fake news? Paano yan? Kung kayo ay lumalaban sa fake news, at the same time gumagawa kayo ng fake news, anong paniniwalaan namin doon? Diba? Saan kami maniniwala? Doon sa ipinaglalaban nyo o doon sa actual na ginagawa ninyo? No? So, partner, ako hindi ako nawawala ng pag-asa na makakabalik si Pangulong Duterte as soon as possible kasi yung abogado mismo niya na si Attorney Nicholas Kaufman ay positibo na si Pangulong Duterte ay illegally detained, kinidnap, at talaga namang hindi sumunod sa proseso ang ating bansa. Kaya as soon as possible, sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, magpa-file siya ng interim release. Yun ang pagbabalik kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. At yun ang hihintayin natin kung kakatigan ba ito ng ICC or kung kontra sa ang ICC dito sa request nila, partner. Malalaman natin ang credibility nitong mga Oo, malalaman natin. Kasi may dugtong ka pa? Sige. Sige, okay. Kasi ito kung ako, puso sa puso na lang, partner, bilang mabuting tao, sa pagiging mabuting tao, sa nakikita ngayon ng ICC at nakikita ng buong mundo na pagmamahal ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas nakikita yan ng ICC, yung ingay ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, doon pa lang kung ako talagang pinaglalaban ko pa talaga yung humanity, pakakawala ko si Duterte. Hindi ka ba magtataka na bakit sa kabila ng mga binibintang na ganito, mahal ng mga tao si Duterte? So, ibig sabihin, yung mga tao naniniwala na maganda yung ginawa ni Duterte at naniniwala na walang kasalanan si Pangulong Duterte. Pero kung may halong politika at may halong pera, yun ang medyo problema natin, partner. Mahirap kalaban yung pera. Mahirap kalaban. So, samantala, ito, may iba pa tayong balita. Sa nakalipas na mga taon, pinatunayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanilang matibay na paninindigan sa paglilingkod sa bayan. Ngunit ngayon, kapwa nilang hinaharap ang pinakamalaking hamon sa kanilang buhay dahil sa matinding lagay ng politika sa bansa. Habang si Pastor Quiboloy ay nasa kustodiya ng Estado ng Pilipinas, si Pangulong Duterte naman ay nasa kamay ng mga banyaga sa Hague, Netherlands. Balikan natin ang mga pahayag ni Pastor Apollo kung saan nilarawan niya si Pangulong Duterte bilang isang buhay na bayani ng sambayanang Pilipino. Si Daniela Paulete magbabalita. President Rodrigo Roa Duterte is our modern Philippine hero with unsurpassed leadership for the Filipino people. Sa maraming pagkakataon, ipinahayag ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang paghanga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanya, si Duterte ay isang pambihirang leader na nag-alay ng kanyang buong buhay sa pagseserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Napakagaling niyang Pangulo at mahal na mahal niya ang Pilipino mula sa puso. One in a million ang leadership ng ating Pangulong Digong with compassion and love for the Filipino, who stood out for the Filipino. Yun ang pinakadakila. Bilang isang pinuno, kinilala si Duterte sa kanyang matapang na paninindigan at hindi matinag na pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pastor Quiboloy, walang kapantay ang liderato ng dating Pangulo pagdating sa tunay na malasakit sa mga Pilipino. Pangulo natin, for me, is a hero. Lahat ng ginawa niya, heroic. Hindi pa nagawa ng iba. And matapang sa revolusyon ng pagbabago. It's a revolution of change. We are living in a revolutionary era. It's an era of swift and violent changes. And ito, rather than lament it vainly,
We must decide whether we be the masters or the victims of change. Our president became the master of change. Sa panahon ng matinding krisis sa bansa, nanindigan si Duterte sa prinsipyo ng paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng mga Pilipino. Ngunit ngayon, siya ay nahaharap sa mga kasong isinampa sa International Criminal Court, isang hakbang na ituturing ng marami bilang isang paraan ng panggigipit sa isang dating Pangulong hindi nagpatinag sa dayuhang impluensya. He stood out for us. Hindi siya beholden sa iba. Hindi siya naging puppet ni numan. Kundi tumayo siya para sa atin. Tumayo siya para sa kaliplitang Pilipino. Hindi siya lila ng iba. Hindi siya puppet ni naman. Yun ang napakaganda. Tumayo siya para sa atin. At ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para tayo ay maging isang bansang may dignidad at komportabling pamumuhay. Isa sa mga nakikita kong gift of God sa atin ay ang pamumuno ng ating Pangulo na gumawa ng mga hindi nagawa ng iba at siya nagpasimuno nito. Habang patuloy na sinasagupa ni na dating Pangulong Duterte at Pastor Quiboloy ang mga pagsubok, nananatiling matibay ang kanilang paninindigan para sa sambayan ng Pilipino. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa personal na pagkakaibigan, kundi isang patunay ng kanilang malasakit sa bansa. Isang pagsubok na lalampasan nila ng may integridad at tapang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Maganda yung sinabi ni Pastor Quiboloy, no? Actually, dati pa yan eh. Kaya mas nakakabilib kasi yung mga sinasabi ni Pastor Quiboloy dati, hanggang ngayon napapanindigan niya. Yes. Kasi nga naman, ngayon sa politika, usong-uso yung sinabi mo dati, iba na ngayon. Di ba? Ang bilis magbago ng utak eh. Yes. Sabi mo dati, hindi pa papasukin ng ICC, ngayon pinapasok mo. May mga gano'n. Pero si Pastor Quiboloy, up to now, consistent. And sinamahan niya yan ng sakripisyo. Yeah. Again, sabi nga natin, kaya nakakulong si Pastor Quiboloy dahil yung kanyang hindi pag-iwan dito kay Tatay Digong. Patuloy siyang nakasuporta at kahit anumang tuksong gawin sa kanya or alok, hindi siya lumilipat. Yes. So, kaibigan tunay na kaibigan. Kaya ang sarap, alam mo, ang sarap maging kaibigan ni Pastor Quiboloy dahil kita natin talagang pagkaibigan mo siya talaga. Hindi ka iiwan. Hindi yung kaibigan dahil may pakinabang siya sa'yo. Kaibigan siya dahil mahal ka niya. Yes. No? So talaga namang napatunayan niya na yon for how many times. And until now, nakikita ko po, hindi ko po pwede sabihin lahat, pero nakikita ko po personally yung talagang pagmamahal ni Pastor Quiboloy kay Tatay Digong sa pagsuporta niya hanggang sa panalangin. Talaga namang nakaalalay si Pastor Quiboloy dito kay Tatay Digong. Tama. At alam ko, partner, nalulungkot. Kasi matagal sila magkaibigan. Oo, best friend to eh. Siya pa nga ang nag-declare na that time, mayor pa lang si Tatay Digong na napaniginipan niya magiging presidente si Tatay Digong. Nangyari. Wala pa sa isip ni PRRD yun, ha? Nangyari. So, ganun sila katagal magkaibigan. And talagang, kalma lang po, Pastor Quiboloy, take care of your health. Alam ko, masakit sa itong nangyayari ngayon dahil, siyempre, matagal kayong magkaibigan eh. Normal yan. Pero siyempre, dahil kayo tayo dumadanas ng pang-aapi ngayon, lalo-lalo na kayong dalawang magkaibigan, kailangan labanan natin ito na hindi tayo masyadong ma-stress dahil this is mahabang laban to, itong ating sasalubungin. Yes. No, so, take care of your health, Pastor Quiboloy. Sa akin naman, partner, ito, kalooban siguro to ng Diyos. Sa akin, pinapakita sa atin kung anong pamumuno meron itong kasalukuyan. At dito, napatunayan natin na itong ginagawa kay Pastor sa mga Duterte ay talagang politically motivated moves para mawala sa scene ng politika ang mga Duterte. At pati na rin si Pastor Apollo Quiboloy na kilala na talaga taga-suporta talaga ng mga Duterte. Pero ito, sa akin, kay Pastor Apollo Quiboloy, naniniwala ako bilang best friend ni PRRD si Pastor Apollo Quiboloy, naniniwala ako na malaki ang ambag, malaki
malaki ang tawag dito, naging papel ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa success ni Pangulong Duterte. Kasi kung matatandaan natin, si Pangulong Duterte, kahit palamura, napakababa ng puso niya. Maalalahanin, lalo na sa mga bata, sa mga matatanda. So yan po, ako naniniwala ako na ito ay dahil kay Pastor Apollo C. Quiboloy na nanatili na naging spiritual counsel ni Pangulong Duterte, si Pastor Apollo C. Quiboloy, nung siya ay presidente. Actually, hindi lang nung presidente, siguro noon pa. Before pa, like 40 years ago na sila magkaibigan. So, ibig sabihin, itong dalawang ito, pinagsasama nila ang utak nila kasi ito magdamag itong nag-uusap. Pinagsanib nila yung utak nila, yung talino ni Pastor Apollo Quiboloy, lakas ng loob at talino ni Pangulong Duterte, pinagsama nila. Kaya ayan, naging successful si Pangulong Duterte. Hindi ko naman sinasabi na si Pastor Apollo Quiboloy lahat yun. Si Pangulong Duterte magaling. Pero naniniwala rin ako sa guidance ni Pastor Apollo C. Quiboloy, isa yon sa mga naging dahilan na alam ko na kung bakit naging successful ang administrasyon ni Pangulong Duterte. At ngayon nga, itong magkaibigan, parehas ang sinapit na kapalaran. Pero hindi maglalaon. Bilog ang bola, partner. Bilog ang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pero kadalasan, yung mga yung mga kasamaan, yung nagpapaskalat ng kasinungalingan, yun ang nananatili sa ilalim at hindi kailanman makakabangon pa. Dahil ito na ginagawa kay Pastor Quiboloy, kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, alam naman natin na ito ay gawain ng mga demonyo dahil wala namang katotohanan itong mga ibinibintang sa kanila. Biruin mo itong kaso ni Pangulong Duterte, nilabanan niya ang mga drogista, nilabanan niya ang mga kriminal, pero ipinakulong siya. Samantalang yung mga nanakaw sa gobyerno, yung mga kawatan sa gobyerno, naglipa na at ngayon sila ang patawa-tawa dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, dieta sila. Hindi sila makapagnakaw dahil mahigpit ang administrasyong Duterte. May kalalagyan ka talaga pag may ginawa kang mali sa administration niya. And yet, ito pa ang ipinagkanalo natin sa banyaga pa, partner. Nakakalungkot lang. Sige, partner, balita tayo. But anyway, maraming yung mga lumalabas na kaplastikan ngayon. Marami ang bumabaligtad ngayon. Oo, dahil dito sa nangyari kay Pangulong Duterte. At ito, isa rito. Ito kung maniniwala si Senator Amy Marcos na mali ang naging hakbang ng gobyernong Marcos sa usapin ng pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, dapat anya itong panagutin at sampahan ng kanyang kapatid ng impeachment case. Ito ang matapang na hamon ng dating Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte kay Senator Marcos at sinabi na ang issue ng isang seryosong usapin na hindi dapat hanggang salita lamang. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Sa preliminary findings ni Senator Amy Marcos, sinagawa niyang pagdinig kaugnay sa nangyaring pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, lumalabas na labag ang karapatan ng dating Pangulo. Lumilitaw rin na hindi obligadong arestuhin ang Pilipinas si Duterte, ngunit tila ang gobyerno pa mismo ang nagpilit na maipadala siya sa International Criminal Court. Yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Sinabi rin ni Senator Amy Marcos na may mga naggalit sa mga nabunyag sa pagdinig. Hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan. Nagalit yata sa akin na nabunyag yun sa aking hearing. Samantala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo may matapang na hamon kay Senator Amy Marcos. Kung naniniwala raw ito na may pagkakamali ang gobyerno laban kay dating Pangulong Duterte, dapat daw ay maghain siya ng impeachment case laban sa sarili niyang kapatid. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid,
maghain na ng impeachment laban sa ating mo. Napagkakita ng violation of the Constitution. Hindi raw bilib si Panelos sa sinagawang pagdinig ni Senator Amy, maging sa inanunsyo niyang pagtalikod sa alyansa na binuo ni Marcos Jr. Gayet ni Panelo, ginawa lang daw ito ni Senator Amy upang makakuha ng suporta para sa kanyang kandidatura. Ngunit nanindigan ng senadora at sinabing hindi politika ang dahilan ng kanyang mga aksyon. Para sa kanya, mas mahalaga daw ang soberanya ng Pilipinas kaysa kampanya. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabo sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Partner. Alam mo, partner, simula nung hinuli si Tatay Digong, ang talagang pinakamalaki ang dinausdos ng ratings, ito si Senator Amy. Talagang bumagsak siya eh. Dahil siyempre na ikokonekta na siya ay Marcos pa rin. Alyansa. Di ba? Marcos pa rin. So, tsaka talagang kapatid niya yan. No? So, hayaan ko, ayaw kong sa ngayon, marami na po akong na-vlog patungkol kay Amy. Panuorin nyo na lang yon. And you know my stand. Alam mo nyo namang never, ever ako. Tinayuan ko na yan. Hindi ako mag-Amy. No? Pero yung nagawa niya nga na sa hearing, medyo siksik yun eh. Na posibleng magamit dyan sa kaso sa ICC at makatulong sa partido ni PRRD. Yes. Pero tama rin naman. Ako isang ayon din sa sinabi ni Attorney Sal, dahil unless, kasi alam mo, ang nangyari ngayon kay Senator Amy, pagpakinggan mo yung mga social media, galit sa kanya ang mga Marcos. Yes. And Maka Duterte, galit din sa kanya. No, kasi ang tingin niyan, nasa gitna siya. Naglalaro eh. Oo. Alam mo naman yung mga Marcos vloggers, alam mo naman yan, pagka hindi sumaludo sa amo nila, mga tanga yun eh. Hindi na mag-iisip yun eh. Hindi na yung argumento, basta sa kanila dapat sambahin mo yung si BBM eh. Ganun lang. So hindi na nila iaano yan. But syempre, ito kay Amy, ayaw din siya ng Duterte dahil naglalaro. Siguro isa yan sa significant, baka posible pa na talagang makita ng tao, teka muna, may pakinabang ko si Amy. Kung talagang sampahan niya ng impeachment. Wag muna natin kalabanin si Amy. Baka kasi. Baka kasi. Siya pa ang makapagsampa ng impeachment kay BBM. Pansinin natin lahat takot. Wala ngang nag-dare sa Senado na magkaroon ng hearing. Si Amy lang ang nag-dare. No? Siguro dahil alam niya hindi siya gagalawin ng kapatid niya dahil kadugo kadugo syempre, no? So at least kung ayaw ba natin si Amy or gusto niyo man si Amy, bahala kayo mag-decide. But for now, kung magagamit natin siya, di tayo naman na maging mangga. Yes. Gamitin natin. Kung makakasampa siya ng impeachment or she can call out yung kanyang kuya ba niya yun? Mas matanda. Mas matanda, no? Mas mukhang matanda si BBM. Eh, syempre, alam mo naman, laging gising eh. Pag lagi kang gising, tumatanda talaga, nakabako, Jolly. kung siya magiging tulay na baka ma-call out niya yung kapatid niya na for the end time, finally, magpa-drug test si BBM. Siguro, nagamit natin si Amy, di ba? Saka baka magbago yung isip ng mga tao. Na bigla na lang bumoto sa yung dalawang yon, pag nagawa ni Amy, malaki impact nun. Yung impeachment na lang, baka mamaya matwist eh. Yes. Mahalin pa siya ng taong bayan. Yung may impeach siyang magsampa. Kasi, guys, sasabihin ko, siya lang ang merong pwedeng maggawa nun ng hindi gagalawin. Yes. Hindi siya gugurguri kasi kadugo eh. Kadugo, kapatid pa rin yan. So malay natin, antayin natin, malay mo. Diba? Baka ma-impeach. Hindi, pasalamat tayo kay Amy. Eto, sa akin naman partner, ganito lang yan. Although, medyo na-appreciate ko ng konti itong ginagawa ni Amy Marcos dahil kahit papaano may impact din ito, no, sa gobyerno ng Pilipinas. At medyo aligaga nga sila ngayon eh kay Amy Marcos, sa ginawa ni Amy Marcos. Pero sa akin lang, too late a hero. Kumbaga, kumuha ka ng tubig, tupok na yung apoy eh. Tapos na yung sunog, no? So sa akin, ito, ganito na lang. Okay, tama yung sinabi ni Atty. Sal Panelo. Kasuhan mo, or ipa-impeach mo yung kapatid mo, or maging dahilan ka
para makauwi si Pangulong Duterte. Yan. Pagka napauwi mo si Pangulong Duterte, sa inisyatibo mo, napauwi mo si Pangulong Duterte, baka magbago ang isipan ng mga tao. Kidnapin mo rin. Kidnapin mo rin sa kapatid mo. Kinidnap nung kapatid mo papunta ng Hague. Ngayon, ikaw naman ang gumawa. Kidnapin mo si Pangulong Duterte sa Hague, balik mo din sa Pilipinas. Joke lang yan. Baka inciting na naman ang sasabihin nila. Pero totoo yung partner, dinadaan-daan natin sa pabiro, pero baka may kakayahan ka na kausapin yung kapatid mo para mapauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Total, sila lang naman. Sila din naman ang nagpadala niyan doon sa Hague. So sila din ang makakapagpauwi, makakapagbalik kay Pangulong Duterte sa Pilipinas nang mabilis. At ito halata sa sinabi ni Amy Marcos, ang sabi niya, sinabi niya na anti-administration. Itong ginawa niya palang hearing, no? Anti-administration. So inaamin niya dito na ang may pakana ng pagpapakidnap, pagpapakulong, pagpapaaresto kay Pangulong Duterte, although alam naman na rin naman natin yan. Pero pinatunayan lalo ni Amy Marcos dahil yung hearing na ginagawa niyang pagtatanggol kay Pangulong Duterte ay anti-administration. So ibig sabihin, sila ang may pasimuno kung bakit si Pangulong Duterte nakakulong doon sa The Hague ngayon, partner. Diba? Oo. So, antayin natin, malay natin, di ba? Kasi, ako kung titingnan ko yung buong pangyayari ngayon, no? Hindi siya mananalo bilang senador. And probably, tapos na yung kanyang political career. National, sa national. Diyan sa lugar nila, sa probinsya nila, posible pa. Pata, sa nangyayari ngayon, sa tingin ko medyo... Tagilid. The end na Tagilid na. Tagilid na yung ni Amy ngayon. Unless! Yung significant. Na kung siya pa naman ang makagawa ng paraan para masolusyonan yung problema ng taong bayan ngayon, or siya pa, gaya ng sabi ni Atty. Sal, siya pa ang maging paraan para masampahan ng impeachment at ma-convict nga itong si BBM. Baka maihahon niya pa sa kamatayan yung kanyang national political career. Hindi, tsaka yung pamilya niya maliligtas niya. Kung halimbawa may impeach si Bongbong Marcos, mababawasan na. May hinto na yung paggawa niya ng mga kasalanan sa gobyerno. Di ba? Ibig sabihin, matitigil na, hindi na ganun karami yung kaso, hindi na madadagdagan yung mga kaso na ipa-file sa kanya pagkatapos ng termino niya. Kasi ngayon, napakarami na napakarami na. So now, itong si Senator Amy Marcos, kailangan niyang gumawa, no? Kailangan niyang gumawa ng isang makabuluhang bagay para sa mga Pilipino or para sa palawagan ng mga Pilipino na pauwiin si Pangulong Duterte or mabago ang sitwasyon ng Pilipinas. She needs to do a sacrifice, partner. Walang pamilya. Walang pamilya muna ngayon. Kung mahal ko talaga ang mga Pilipino Mahal ko si Pangulong Duterte dahil kahit papaano napakarami na itulong ni Pangulong Duterte sa mga Pilipino Kumbaga, kakampihan ko to dahil ito ang may nagawa talaga ng nagbigay ng malaking impact sa mga Pilipino. Ikaw nag-uumpisa ka pa lang, kapatid Nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pa nagagawa. Pero ito may napatunayan na, pero sa kabila ng mga nagawa na yan, nitong presidente na ito, ipinagkanulo mo. Kaya sorry ka, kahit kapatid kita sa dugo, pero pagdating sa pagmamahal sa Pilipino, mananatili ako sa side ng katotohanan sa mga Pilipino. Pagka ganun, naku, magtatayuan ng mga Pilipino, magpapalapakan, sisigawan yan. Marcos pa rin. Gudol na naman. Partner, meron akong tanong sa'yo. Ano masasabi mo ngayon sa best friend mo? Ano best friend? Si Claire. Ay, si Claire! Nakalimutan ko. Kanina may gusto na akong sabihin. Ito naman si Claire, parang itong laro ang disusi Kasi pagka di ba ngayon may mga... Wala ba tayong balita kay Claire? Meron ngayon mga laruan or may mga gadgets ngayon na pagka mo lang uutusan mo siya. Yan. Kasi dati disusi. Ngayon, utusan mo lang siya, command lang. Command, sit, na mga ganon, sit. Crawl, mga ganon. Kasi ito si Claire, bakit pag mga Castro, parang ang papangit na magsalita, mali-mali pa, sinungaling pa. Kasi alam mo kung bakit? Itong si Claire Castro, nagbabanggaan ng mga sinasabi niya. Nung una,
hindi daw sila makikipag-participate or hindi daw sila makikipag-ugnayan or makikisali dyan sa ICC. Pero napatunayan natin na nakikisali sila dahil sila mismo nga ang nag-arrange ng eroplanong sinasakyan ni Bongbong Marcos lagi papunta dyan sa mga kung saan pinapuntahan niya. Sila ang nag-arrange at inamin yan in front of television na sila po ang kumuha ng eroplano, nagbayad para makarating or mayatid si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo nakikialam. Kayo nga nagpahuli eh. Yung bataan mo nga na si Tory na mukhang kahoy ang humuli, di ba? So, alam mo, Ate Claire, kaya pa ba? Tanong ko sa'yo, kaya pa? Kung hindi naman kaya na, pwede namang sumurrender na eh. Kasi wag mo lang sirain ang pagkatao mo. Kasi lalong nasisira sa kakatanggol mo dyan, sa amo mo, na hindi naman nangyayari yung mga sinasabi mo. Kabaliktaran actually yung mga sinasabi mo eh. Kung may hiya-hiya pa kayo sa mga tao, o sa sarili na lang ninyo mismo, mag-isip-isip kayo. Ewan ko ba, Coach? Ako, pagka tinitingnan ko to, pag napapanood ko to si Claire, parang wala na siyang topic kung hindi Duterte. Yan. Parang gusto maging asawa. Napansin ko rin yun. Parang dadagdagan pa, no? Parang gusto pang pumila. Pila saan? Grabe ka naman. Pila. Parang, hindi kasi parang na humaling siya. Baka mamaya makita natin may black eye dito. Duterte ng Duterte, ako, sa tingin ko lang, hindi dapat, kasi may sinasabi si BP Sara, katulad yan sa dumpster, tapos sasagutin ni Claire, no? Tapos hihingin ng komentaryo ni BP Sara patungkol sa sinagot ni Claire. Para sa akin siguro hindi dapat sagutin ni BP Sara etong si Claire, no? Ako ang dapat mag-usap diyan kung merong sagutan yung Vice President tsaka President. Ako I really hope na hindi magtago ito si BBM dito kay Claire. Kung merong kailangan magsagutan, sila hindi yung tagapagsalita. Ngayon, kung gusto mong mag-usap na lang ng tagapagsalita, edi yung vlogger na lang. Yung vlogger at saka si Claire. Dahil total, vlogger ang papel niyan dyan eh. Yes. Dahil sila na lang mag-usap, pero hindi dapat saka sagutin ni Vice President. Kasi diba? hindi naman vlogger si Vice President. So sila na lang mag-usap. Kung mag-uusap yung dalawa, di yung Presidente. Pero hindi na ata nagsalita to si BBM, parang napipiasa na nga ba si Marcos? Paano yung magsasalita? Nawawala na ata hindi. Paano magsasalita? Hindi naman marunong magsalita. Doon lang ata nagsalita sa rally. Naka-record yun. Lip sync yun. Nagkamali pa. Lip sync yun. Pambira, pati speech, lip sync. Doon lang siya nagsasalita eh. But everything, may iwan niya kay Claire. Talagang tumago. Yes. Tumago dito kay Claire. Pero eto na lang, sinungaling talaga eh. Kasi itong si Claire, di ba, sagot na sagot kay VP Sara Duterte. Imbis na pagtuunan nila yung mga problema ng mga Pilipino, problema ng bansa natin, puro Duterte, tama ka eh. Puro Duterte. Kaya nga tinanong siya ni Karen Davila. Tinanong siya doon sa isang programa doon sa kabilang estasyon. Parang napapansin ko, wala na kayo nagagawa sa gobyerno. Bakit parang puro Duterte na lang ang topic ninyo sa press briefing nyo tuwing umaga, laging Duterte na lang laman ng pinag-uusapan ninyo. Parang wala na sa tungkol sa traffic, tungkol sa pagkain, wala na. Puro Duterte na kasi inuubos ang oras nila sa pagsagot dito sa mga statement ng mga Dutertes. Di ba, partner? Pero ito, sa halip na linawin ang kontrobersiya kaugnay ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagkakaturuan pa daw ang mga opisyal na sangkot sa operasyon ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Val Divina Gracia magbabalita. Sa naging pagdinig ng Senado noong March 14 patungkol sa iligal na pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumitaw ang hindi pagkakatugma ng mga testimonya ng mga opisyal na sangkot sa naturang operasyon. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, noong una ay pinagmamalaki pa daw ni na DILG Secretary John Vic Remulla, NSC Advisor Secretary Eduardo Año, Defense Secretary Gibo Chodoro at CIDG Police Major General Nicolas Torre na matagumpay ang kanilang group effort sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ngunit,
Nang humarap sa Senado ay tila nagkakaturoan na kung sino ang may pananagutan. Totoo ka. Iba. Nag-iba na yung kuha nila. Nung una, they're so proud, no? They're so proud to announce to the whole world na, nabiyahin na namin si Pangulong Duterte. Nandoon na. Okay na. Solved na. Malaki accomplishment namin yun. Ganun na ako. They're very proud of what they have done. Tapos nung nag-CTV na, nagtutulak ka na kung sino magsasabi ng totoo. Nag-iba na yung tono ng music. Dagdag pa ng senador, sa halip na sundin ng batas ng bansa, mas pinahalagahan umano ang isang international treaty, particular na sa kanilang naging kasunduan sa Interpol. Alam nila na in case of the conflict between the international treaty at ng konstitusyon, mananaig dapat ang ating konstitusyon. Pero ano ginawa nila? Pinipilit nila yung naratibo nila na sila sumunod lang sa international treaty. Hindi pa treaty ng ICC, ha? Kasi insisting mo talaga sila na hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. So international treaty na kanilang pinanghawakan ko na is yung sa Interpol. Yun ang kanilang pinanghawakan. So ano? Masyadong nakasalungat. Ipinunto rin niya na hindi batas ang problema, kundi ang implementasyon nito. Nakita natin na ang dami nilang binayolate na lang konstitusyon, binayolate na lang ating sariling batas, at talagang hindi natin alam kung sino sa kanila nagsinungaling. Kasi ibang sinasabi ng isa, ang isa naman, iba naman ang kiniklaim. So, halata na meron silang ginawang hindi maganda. Kung may intensyon ang mga nagpapatupad ng batas na lumabag dito, wala daw magagawa ang mga masasampulan nito. Walang problema ang batas. Andyan lahat yan. Nakalatag na yan. Ang problema ang implementasyon nga. Kung ang intensyon ng implementor ng batas ay violate yung batas mismo, kahit na anong gagawin mo, talagang wala ka magawa. Dahil sila man nag-implementa. Alam nilang mali, pero in-insist pa din nila. Alam nilang dapat nagkakaroon muna ng warrant galing dito sa local courts natin bago ibiyahe yung inaresto nila. Hindi nila ginawa. Ang mga naging pahayag sa pagdinig ay nagpalalim sa pangamba ng publiko kung may tunay bang mananagot sa paglabag sa batas sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Habang magpapatuloy ang investigasyon, nananatiling malaking tanong kung magkakaroon ng konkretong aksyon laban sa mga nasangkot o kung mananatiling usaping malilimutan sa paglipas ng panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News. Alright, so partner, matagal na rin naman dating sinasabi ito na may sabuatan talaga dito. Although, kanya-kanya na nga silang palusot dahil mission accomplished na eh. Mission accomplished. So, ibig sabihin, nagampanan na nila yung kanya-kanya nilang mga trabaho. Kaya ngayon, yung mga sinasabi nilang statement na binibitawan nila, mga palusot na lang yan. Kaya parang hinihintay na lang nila na humupa yung sitwasyon, na mawala na bumagal or humina ang usap-usapan tungkol sa bagay na yan. Kaya ngayon tahimik na nga sila lahat, diba? Tahimik na sila lahat. So, ibig sabihin, talagang sila ay may kanya-kanya yan na mga papel. May kanya-kanyang mga papel para dakipin si Pangulong Duterte. Naririnig mismo natin doon sa kanilang mga bibig. Yung paghuli kay Pangulong Duterte, nilansi pa nila yung mga tao. Na sinabi nila sa mga tao, ito ay military exercise lang, joint exercise lang, yung pagpadala ng mga daan-daang mga sundalo, police, dyan sa mga airport. Niloko tayo. Tapos noong interview doon sa isang sekretary na di umano ay mayroong 4 na tao na nag-usap-usap at natira siya. So ibig sabihin, siya yung parang nag-execute ng plano. Kaya ayan, inutusan niya siguro yung umuli kay Pangulong Duterte. Kasi
hindi ito mangyayaring paghuli kay Pangulong Duterte kung walang nag-utos, kung walang pag-uusap, kung walang plano. Kasi hindi naman gagalaw yan si Torre nang basta-basta huhulihin yung dating presidente ng Pilipinas kung wala siyang sinasandalan at kung wala siyang kinakapitan or kung walang nag-uutos sa kanya, nagbibigay ng nagbibigay ng ng instruction. Puntik ng dapolbag yung masabi ko, ng instruction, di ba? Pero wala, sa bandang huli nito, partner, lalabas pa rin at lilitaw pa rin ang katotohanan dahil si Pastor Apollo C. Quiboloy, makakalabas yan, si Pangulong Duterte, malalagpasan niya rin ang kanyang pinagdadaanan. Dahil naniniwala ako na itong magkaibigan, mag-best friend, walang kasalanan. Pinahihirapan lang sila dahil sila ay tumutuligsa, sila ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng kung sino man na nag-ari-arian, at sila ang matinding makakalaban sa mga susunod na halalan. Dahil, alam naman natin, napakalasip na kasi Pangulong Duterte. Pero kahit anong gawin nila, may mangyari mang masama kay Pangulong Duterte, makauwi man si Pangulong Duterte, hindi na magbabago yung fact na galit na sa inyo ang mga tao dahil hindi nyo pinag-iisipan ang mga ginagawa ninyo, lalong-lalo na sa mga kapwa nyo Pilipino, naging presidente pa rin pa naman ng Pilipinas na napakagaling, pero ipinagkanulo ninyo. Kaya dito sa darating na eleksyon, kung magkakaroon 2025 election, i-vote straight natin, number 1, Pastor Apollo C. Quiboloy. Idamay po natin yung tinatawag na Duterte, yung 10 na kandidato ng PDP laban, para kahit papaano magkaroon naman ng konti, kahit ngayong 2025, konting paggalaw ang ating bansang Pilipinas patungo sa katagumpayan. Partner. Yung sinasabi kaninang tungkol sa konkretong action, no? Kasi gustuin muna natin na yung nagtuturuan sila. Ano yan sa ngayon kasi nakasandal sila sa pader. At wala akong nakikitang konkretong aksyon na mangyayari dito dahil nga, kakampi nila hanggang ibabaw. Actually, yung executive privilege na ilang beses nilang sinabi. Ayaw nilang pag-usapan. Dahil sabi nila, hiwalay, separate branch po ang executive at legislative. So, yung mga pinag-usapan nila ng presidente, hindi nila pwedeng sabihin. So, sa madaling salita, meron silang tinatago dyan. Yes. Kasi kung wala naman, pwede mo, madali namang sabihin yun, di ba? So, ngayon, talaga wala tayong makikitang action dyan. At kahit na magturuan yan ngayon. Pero, darating at darating ang panahon, bababa at bababa rin si BBM. Hindi naman siya po pwedeng habang buhay dyan. Diyan po tayo makakita ng aksyon. At dyan po magsisimula talagang magturuan yan. Maglalaglagan yan kasi partner nakita mo sa kanila Yes. Di ba? Yung iba nga dyan, kaibigan si Tatay Digo, ngayon nilaglag. So ibig sabihin, nasa dugo na nila yung traidor. Yes. Panahon lang yan, antayan dyan. Sa kanila ang loyalty wala sa kaibigan o wala sa taong bayan. Ang loyalty dyan ay nandoon sa pakinabang. Pag natapos na ang termino ni BBM at meron ng kailangan masampa, may managot, magtuturuan yan, sigurado, partner. Yes. Kasi wala nang pakinabang Yes. Wala silang wala talaga silang ties, kumbaga. Ang ties lang nila, pakinabang. So, medyo mababaw yan, partner. Mababaw. Maraming ganyang politiko, ang kanilang pag sinabi kang kaibigan, yan ay depende lang sa pakinabang. Yes. So, antayin natin. Kasi, makikita mo naman sa tao, yung kanilang mismong karakter ang magpapahamak sa kanila. Yes. So, sa ngayon, antay-antay lang tayo, ganun talaga. No, wala tayong magagawa sa nangyayari. Pero patuloy na lang tayo sumuporta dito kay Tatay Digong. Na dito bukas sa birthday, partner, di ba? So, partner kung dagdugan ko lang, kung wala kayong gagawin bukas, ito po ang tamang panahon, tamang pagkakataon para ma-voice out po natin ang ating hinaing, ang ating gustong mangyari, ang ating damdamin sa administrasyon. Kasi katulad ng lagi natin sinasabi, pag mas maraming sumisigaw, mas malaki ang posibilidad na marinig tayo dahil mas maingay, partner. Yun lang sa akin. Bukas, abangan nyo. Kanya-kanyang lugar. May mga sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon po.
sigurado malapit sa inyo. Hanapin nyo na lang. So, kita-kita po tayo muli, mga kabanateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Orly. At ako naman po, si Master Judea, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.